Kiko Esteban, Nick Hernandez, Renato Atang Concebido, Raul Eje, Shiva Shazon, Chris Gamo, Archie Pandino. You do for Mate, I'll do for Lacan. Okay, I will repeat the question twice for clarity. Okay, here's your question. Pabor ka ba sa RH Bill 5043 o mas kilala bilang Reproductive Health Bill na sinusulong sa Kongreso? Oo o hindi at bakit? Gusto mo na English? Are you in favor of RH Bill 5043 or popularly known as Reproductive Health Bill? Yes or no and why? Sinabi ko naman sa kanya, di ba, yung mga... You can ask me for a repeat of the question. Yun ang sinabi mo, wala exacto. Magandang gabi, San Pablo. Para sa akin, hindi ako pabor sa RH Bill na to. Dahil, Ano ba mas maganda sa pabor pa rin ako sa pro-life at ang paggamit ng mga condoms or pills na nakakapagpawala ng buhay ay hindi natatanggap ng simbahan. Sabi ng Diyos, dapat nating pahalagahan ng buhay at ang ating katawan. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you very much. Okay, now, Lacan number 6. Hi. Okay. Your question in Tagalog. Kung sakaling ikaw ang manalo bilang Lacan, paano mo gagamitin ang iyong titulo upang mapayabong mo ang pananampalatayang Kristiyano sa iyong komunidad? In English, if you will win this competition, how do you intend to use your title as Lacan or Mutiaan ng San Pablo to spread the Christian faith to your community? Gusto na kayo, Madam People? Bakit nakainom yata si Joel? Napakahirap na tanong. Kaya ko naman sagutin. Oy, uminom ka, no? Konti po. Dito po kanina. I love you too. Amoy na amoy ka na. Si Joel. Para, Wait, karagada. kung mananalo ako dito sa kompetisyon na to, lagi ako magsisimba para sa mga Katoliko dito sa katedral. At mag-aanyaya pa akong ng mga kabarkada ko na sumali dito sa pagpapalakito. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, Lacan number 6. So, Christina from Alpha. Love you, number 9! Go, number 9! Please, I love you! stand by the microphone. Si Lacan. Wala pa. Sabi? Kaya, throw the question. Here's your question, candidate number 9. Kung hindi malinaw, pwede kong ulitin for you. Pabor ka ba sa RH Bill 5043 o mas kilala bilang Reproductive Health Bill na isinusulong sa Kongreso? Oo o hindi at bakit? English. Are you in favor of RH Bill 5043 or popularly known as Reproductive Health Bill? Yes or no and why? I love you! Tahimik lang po. Tahimik lang po. Baka madistract, huwag kayo magulo. Maraming salamat po sa tanong. Ay, siya lang po sa boses ko talaga. Yung RH Bill, yan po yung issue na talagang hirap na hirap tayo kung ano ba talagang dapat maging desisyon. Recently, ang Pope po, naglabas siya ng statement patungkol dito, tungkol sa paggamit ng contraceptives. Sabi ng Pope, ang paggamit daw ng contraceptives para sa kanya ay okay lang. Pero, meron pong nakalagay doon na pero. Ang sabi po niya, dapat daw po, ang paggamit nito ay hindi para not to prevent life. Ang purpose po ng contraceptives para sa kanya ay para po to protect the human from transferring of the diseases, transferable diseases through sexual intercourse. So, base po doon,
makikita po na mismo ang papa pumapayag sa paggamit ng contraceptives. Depende. Kaya po, para sa akin, hindi ko naman po sinasabi na gumamit talaga. Kasi, lalo na sa kabataan ngayon, dapat po, lalo higit sa mga gustong magpamilya, dapat alamin nila at magplano sila kung ano ba talaga ang gusto nila. Kung kaya ba talaga nila na magbuo ng pamilya at bigyan ng tustusan ng lahat ng pangangailangan ng kanilang magiging anak. Yun dapat ay isalang alang ng bawat isa, lalo na mga magpapamilya at gustong magkaanak. Para po sa akin, yun lang po ang dapat natin sa isip. Kailangan ilagay po natin sa isip natin na ang pagmamahal huwag po natin idamay ang mabubuong buhay. Dapat po isipin natin na importante rin sila. Put God in the center of our lives in everything that we do. Ayun lang po at maraming salamat. Thank you very much. Ay, Sobrang haba ito ka na. sinabi ni ate. Question mo. Handa ka na? Opo. Alright. Kung sakaling ikaw ang mananalo bilang lakan, paano mo gagamitin ang iyong titulo upang mapayabong mo ang pananampalatayang Kristiyano sa iyong komunidad? If ever you will win this competition, how do you intend to use your title as lakan or mutya ng San Pablo to spread the Christian faith to your community? Magandang gabi po ulit sa inyo lahat. Para sa akin po, kung ako po ang papalarin na mananalo dito sa contest na to, gagamitin ko po ang titulo ko at ipapakita ko po sa inyo na ako bilang lakan ay magiging modelo ng kabataan. Yayayain ko po sila na sumimba sa ating simbahan sa church dahil alam ko naman po na mga kabataan, pag meron silang Panginoon, wala na silang hahanapin pa. Ayun lamang po. Thank you very much, Lakan number 10. Okay. So, as we are calling the third set ng mga actors, Yes, pasalamat tayo sa ating official sponsor. know and why. Mamaya po. Muli po, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ang issue po ng RH Bill ay may dalawang side o dalawang aspeto para po sa akin. Una, kung ako daw po ay pabor, masasabi ko po kung ako po ay pumabor sa paggamit ng mga contraceptive measures, masasabi po natin na masusolusyonan po ang paglaki ng populasyon ng ating bansa, di po ba? Ngunit sa isang banda, ang paggamit ng contraceptive measures ay labag sa ating mga Katoliko. At dahil po doon, bakit po hindi na lang natin gamitin ang natural na paraan upang mapigilan ang paglaki ng populasyon? At dahil po dito, ito ang magiging daan upang maging maayos ang ating pamumuhay at mapipigilan ang paglaki ng populasyon sa ating bansa. Iyon lang po at maraming salamat. Thank you. Lalo bilang lakan, paano mo gagamitin ang iyong titulo upang mapayabong mo iyong pananampalatayang Kristiyano sa iyong komunidad? If ever you will win this competition, how do you intend to use your title as lakan or mutya ng San Pablo to spread the Christian faith to your community? Once again, ladies and gentlemen, I'm so thankful that I was included in the top 5. Thank you for your support. And going back to the question, if ever I'll be chosen as the lakan ng San Pablo 2011, how will I use my title to profoundly spread the Christianism within myself? Well, for the information of everyone, my family, especially me, I was brought up with by my family, especially my parents, being a devout Catholic. I have that intimate relationship with God. I always put God into in the center of my life, and every plans that I do, I always consult God, especially on church. So if ever I win, well, for the information that I'm a devout Catholic, I will definitely start on myself. Well, there is a saying that how can I be a good leader if I cannot be a good listener, a good follower? So I will instill all the values, all the thoughts, and
the blessings that God had gave me since I was a kid until now. And I will share it to my fellow men, especially to my fellow youth, because I observe that some of the youth of today are losing their hope to really express what they feel, express what they're inside of them. So being a devout Catholic is a way for me, for me to really make myself an example to everyone, and for them also to realize that God is also the center of themselves. Thank you so much. Thank you. At Bakit, in English, are you in favor of RH Bill 5043, or popularly known as Reproductive Health Bill? Yes or no, and why? Good evening, San Pablo, once again, at marami pong salamat sa inyong katanungan. Bago ko po sagutin ang katanungan na itinanong ninyo, ay gusto ko lang malaman nyo na alam naman nating lahat na may advantage at disadvantage ang nasabing Reproductive Health Bill. Para po sa akin, ay kumakampi po ako sa ating relihiyon na Katoliko kung sa nagsasabi na dapat po natin hindi na gumamit ng contraceptives dahil bakit pa po natin kailangan gamitin kung ang nais po natin ay magpahumayo at magpakarami. Ngunit at hindi na po natin kailangan mamigay ng libreng mga kondom sa mga taong nakapalibot. Pagkos ay ibigay na lang po natin yung pondong para sa mga libreng kondom at mga ibang contraceptives sa mas iba pang importanteng bagay. Katulad na lamang po ng mga pagkain para sa mga batang mas nangangailangan. Ngunit para po sa akin, ito lamang po ang aking nasa sa loob at wala po akong kinakampihan. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, Lucia. Number 8. If ever you will win this competition, how do you intend to use your title as Lakan or Mutya ng San Pablo to spread the Christian faith to your community? Maraming salamat po sa inyong katanungan. Magandang gabi po ulit, San Pablo. Para po sa akin, kung ako mananalo bilang Lakan, ang magagawa ko lang po upang maipalaganap ang pananampalataya ay siyempre po, pangungunahan ko po ito sa sarili ng pagsisimba po tuwing linggo at ipakita po sa aking mga kababayan na Diyos lang po ang ating tanging sandigan at siya lang po ang ating matakbuhan tuwing tayo nangangailangan. Ay lang po at maraming salamat. Thank you. Pabor ka ba sa RH Bill 5043 o mas kilala bilang Reproductive Health Bill na isinusulong sa Kongreso, oo o hindi, at bakit? In English, are you in favor of RH Bill 5043 or popularly known as Reproductive Health Bill? Yes or no, and why? Una sa lahat, magandang gabi po. Ako po ay hindi sang-ayon sa mga contraceptives. Bakit? Hindi ako sang-ayon sapagkat ito ay ginagamit lamang ng iba sa mga para maaliw sila, parang ginagawa na lang itong hobby. Ito ay masama para sa mga kabataan. Ngunit sa mga mag-asawa, ito ay isang advantage. Bakit? Sapagkat nagkakaroon lamang sila ng family planning at sila ay iniisip lang nila ang kinabukasan para sa kanilang anak, kaya sila gumagamit nito. Ngunit para sa kabataan, hindi ito advantage at hindi ito tamang gamitin. Ayun lamang po at maraming salamat. Thank you. Spread the Christian faith to your community. Again, good evening, San Pableños, and first of all, I would like to take this opportunity to thank those who supports me. Maraming salamat po. Kung wala po kayo, wala rin po ako sa kanilalagahan ngayon. For that question, how can I use the title Lakan to spread our faith or the Christian faith? Grown in a Catholic faith, I think that I can spread those beliefs, what I mean is the faith, by means of being a role model. Why? I'm only a teenager. I don't have any power to show you what I can do. But
Given the chance to win this title, Lakan, I am given a chance to show you that a true Lakan fears God. A true Lakan knows what to do, which is right and not is wrong. Thank you. For the 5 finalists. Thank you, ladies and gentlemen. Papahinga muna kayo, mag-relax-relax, ano? At in a while, malalaman na natin kung sino ang ating mananalo. Thank you, ladies and gentlemen.